Inamin po ni Congressman Deputy Speaker Ortega ng La Union na kasama sa gusto nilang malaman, totoo ba ang mga bank account record ni Sara Duterte at mga Duterte. Abay, matindi yan. Hindi lang pala yung confidential intelligence fund, hindi lang pala yung korupsyon sa Department of Education, pati pala yung mga bank account na matagal nang sinasabi ni Senator Trillanes ay kasama na gustong alamin nitong congressman na nag-endorse ng ika-4 na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kung yung mga gunita, isang abogado ang complainant na in-endorse ni Deputy Speaker Ortega at Congressman Benny Abante ng Maynila. Itong dalawang ito ang parehong matitinding senador o congressman na talagang naging aktibo dun sa Quadcom hearing nung nakaraang kongreso at budget hearing sa Committee on Appropriation at maging dun sa Blue Ribbon Committee ng Kongreso na hindi maayos na nakipag-ugnayan ang Office of the Vice President. Katakot-takot na drama, gimmick, may mga nagkasakit, may na-hospital ng mga testigo, mga taga-DPWA, Department of Education at saka mga taga-Office of the Vice President. Ngayon, hindi na mangyayari yan. Yung nangyari nung mga hearing na yon in aid of legislation lang. Investigasyon ng Quadcom, ng Appropriation Committee at ng Blue Ribbon Committee. Itong Justice Committee, hindi ito at impeachment, hindi ito in aid of legislation katulad ng ibang proposed bill. Ito ay hindi proposed bill. Ito ay pagpapatupad ng saligang batas laban sa mga impeachable official na posibleng nagsasamantala at posibleng lumalabag sa batas. Kaya iba ang issue at usapin sa Committee on Justice kapag ka impeachment process. Yan ang lagi kong idinidiin kasi yung iba inililigaw eh. Huwag po kayong palinlang sa mga ibang nagbabalita na ito ay harassment, ito ay political lang, hindi po. Although may political issue, pero ito ay technical, and legal. Legal because yan ay sinasabi ng saligang batas. So, kung yung bank account na hindi naman ma-deny ng mga Duterte at ni Sara Duterte, minsan niya na-interview, nakakatawa eh. Sabi niya hindi daw niya alam na meron siyang account na gano'n. Hindi rin daw alam ng bangko. Kalokohan yun. May record ang bangko na buhay, active na active yung account na yan. Kasi sinubukan ng magdeposito, tinanggap eh. Alam niyo, ganun lang kasimple yan. Pag merong isang bank account, malalaman lang niyo kung active yan. Pagka kayo ay nagdeposito at tinanggap, ibig sabihin active yung account. Hindi kayo pwede mag-withdraw kasi hindi sa inyo. Yung pagdeposito, hindi tatanggapin ng bangko, ng teller ng kahit anong bangko, government o private bank, ang deposit kung walang existing account. Ganun kasimple yun. Tinanggap yung nagdeposito ng 500 pesos, tinanggap eh. So, alam nyo, pag merong existing account, active na account, kahit magkaanong i-deposit mo, tatanggapin yan. Huwag lang mahigit na 500,000, 500,000 kasi subject yan for questioning ng bangko dahil dun sa Anti-Money Laundering Council. Ganun po yun. O yung tinatawag na AMLA. Ganun. Pero kung below 500,000, kahit sino magdeposito at tinanggap ng teller ng bangko, ibig sabihin yung account active. So sabi ni Sara, hindi daw niya alam na meron siyang account. Sabi ng bangko, meron daw account na ganyan. Naloko na. So magkaano, saan galing? Ay billion umano yan. Yan ang gusto nitong mga endorser ng for impeachment complaint laban kay Sara. Maliban pa ho dun sa ibang grupo. Yan lahat yan ay lalabas sa Committee on Justice. Okay? Ang proseso, ulit-ulit ng sinasabi ni Congressman Luistro na kung ano yung proseso ng kanilang ginawa doon sa impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr., ganon din. Pag walang ipatunay ang ebidensya para ituloy ang hearing, i-dismiss. Pero pag napatunayan na merong ebidensya, aalamin ng komite kung may probable cause. Pag nakita nilang may probable cause, may basehan, magdidesisyon sila, i-rekomenda sa plenaryo ang impeachment laban kay Sara Duterte.
At pag nakakuha ng 1/3 vote, impeach again. Pangalawang impeachment. Pangalawang mai-impeach on record yan sa ating Vice President pag nangyari yun. At forthwith kaagad-agad tatransfer yan sa Senado for trial. Yun po yun. So, yung proseso ay susundin ng tama. Walang lalabaging batas. Okay? Dahil yan ang sabi ng Supreme Court. Sumunod sa proseso, bigyan ng pagkakataon ng inaakusahan na ipagtanggol ang kanyang sarili sa committee pa lang. Committee on Justice. At yun ay mangyayari. Inaabangan natin. Hindi nga lang ganun kabilis kasi mayroong proseso, mayroong date na pinag-uusapan. 10 days pag natanggap ng committee o ng secretary, tapos iakyat sa Speaker of the House. 3 to 10 days sa Speaker hanggang sa Committee on Rules, hanggang sa plenaryo bago isumite. Irekomenda sa Committee on Justice. Ako naniniwalang tapos na yan. Next week ay pwede na hong iparating o endorse sa Committee on Justice. Sabi naman ng Committee on Justice, sa oras na dumating sa kanila, kaagad-agad din, kanilang i-resume ang komite at kanilang tatalakayin. Lalo na ngayon, wala na silang ginagawa, tapos na yung kay Pangulong Marcos. Kaya hinihintay na lang nila. At yung proseso talagang sinusunod para hindi masilip na labag sa saligang batas ang proseso. Katulad ng unang impeachment ng 2024-2025, dinismiss ng Korte Suprema. At 2026, final ruling, dinismiss talaga. Kaya ngayon, back to 0. So, sunod-sunod na po yan. Okay? Hindi natin sinabing mai-impeach. May proseso. Aabangan natin. Probable cause ang pinag-usapan. Pag may basihan, mai-impeach si Sara. Pag may ebidensya, matatanggal sa pwesto. At may pagbabawal sa lahat ng public office. Pero siyempre, ang depensa ni Sara, politika lang yan dahil kandidato na ako. Politika lang yan dahil nagdeklara na ako. Ayun nga yung rason eh. Kaya nagdeklara ng maaga. Para ang lahat ng kanilang depensa, political harassment. Kasi siya ay nagdeklara. Di ba? Yan ang kanilang galaw. Ay pero pambubudol yun. Bago siya nagdeklara, meron ng impeachment complaint. Bago siya nagdeklara, na-impeach na siya doon sa nakaraang taon. At ngayon, bagong issue ito. Kaya hindi dahilan at hindi depensa. Kayo po mga kababayan, buong Pilipinas, maniwala kayo. Walang personalan dito. Hindi depensa na siya ay kandidato o nagdeklara kaya siya hinaharas. Hindi po yun. Ebidensya, laban sa ebidensya, dokumento at laban sa dokumento at testigo. Hindi pure politika ang impeachment. Di ba? Hindi naman mga bata at tanga ang mga taong bayan at yung matitinong politiko sa Kongreso at Senado.